mga pulis na sadyang hindi alam ang batas at mga opisyal nang alam lang ay umiwas sa responsibilidad. Pero ang susunod natin kwento, alam na alam ang batas. Ito pa, kahit 14 years old lang siya. RA 9262, violence against women. Di tulad ng ibang bata na mahilig sa laro, abala sa pagsasalita sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang 14 anyos na si Dwight Kyle Albajeso. Madalas kasi siyang imbitahan sa mga ahensya, lalo na kung ang pag-uusapan ay tungkol sa batas. Laking tondo at nagmula si Dwight sa pamilya ng mga pulis. Ulila na siya sa ina at mag-isa siyang tinataguyod ng ama niyang si Professor Prince Albajeso. Ayon sa kanyang tatay, 8 taon pa lang si Dwight, nakitaan na niya ng kakaibang talento ang anak. First time ko nakakita ng ganong prodigy na bata. Minsan natutunan ako, natitingin ako sa kanya, bakit kaya niya sumagot sa'yo ng bibigyan mo siya ng problem. Kaya kanya bigyan ng 5-point solution. Yung may problema sa crime rate, mataas yung crime rate, nagkaroon ng gera sa Pilipinas, anong gagawin ni Dwight? You can tell him. He can answer 5-point solutions. Ganun siya katalim at his age. Hindi pangkaraniwan sa isang bata ang magka-interes sa batas. Imbis kasi na sumama sa barkada, pagbabasa ng mga libro sa human rights at criminal law ang naging libangan ni Dwight. Nung 8 years old nga po ako, summer break po, halos wala po nangyayari kasi tapos na po yung klase. May pinakabisado po sa akin na isang parang definition of criminology sa akin si Daddy. At nagulat po si Daddy na parang mabilis ko po siya naintindihan at saka nakuha po. Sa social media, unang napansin ang galing ni Dwight sa pagpapaliwanag sa mga batas na kanyang inaral. RA 9344, challenge for conflict with the law, CACL or Juvenile Justice Act of 2000. Una po akong na-influensyahan po ng tatay ko po dahil sa kanya rin po ang pag-aaral po ng criminology dahil professor po siya ng criminology. I'm Detective Dwight, 641 at your service. Dito na siya binansagang Detective Dwight. That I saw on... Number 5 question. Mismong ang kanyang guro ang nagpatunay ng pagiging masipag ni Dwight sa pag-aaral. Si Dwight, mula nung maging advisory class ko siya this year, tahimik lang po siya. Disiplinadong bata. Sabi ko nga, masipag, masigasig, disiplinadong bata. Tahimik lang siya, pero may ibubuga. Actually, consistent po namin siyang top 2 sa klase. Palagi po siyang nasa top 10, palagi po siyang kasama sa with honors. Pagdating ng every quarter, kasama po lagi siya sa recognition. Dr. Juan Gino Nolasco High School is really very proud, no? For you as a parent, for nurturing our learner, no? Isang genius. Saludo rin sa kanya ang pamunuan ng Juan Nolasco High School dahil karangalan din para sa kanila ang mga papuring tinatamo ni Dwight. Pero kahit na maraming humanga sa kanya, ni minsan ay hindi lumaki ang kanyang ulo dahil sa mga papuring ito. Naiisip ko naman na hindi naman po out of the ordinary. Siguro dahil lang po, mabilis lang po ako makaintindi. Pero hindi ko naman po masabi na magaling ako. Pero masabi ko na meron akong parang pwedeng magamit na galing sa akin. Na kung gamitin ko na maayos ay maaari kong magamit sa mabuti po. Matalino na, humble pa. Malayo mararating ng ganitong bata. Balita ko, ikaw raw ay little attorney. Pero alam niyo ba na minsan ko na rin naging guest sa aking programa si Dwight? Pero yung APIS Article 310, qualified tip, yun po yung kung wari nagtatrabaho ka po doon at tinakong niyo po yun. Huh! Ayan sample pa lang yan. Grade 4 pa lang siya. Detective Dwight 641. Nandito po ako ngayon sa Valenzuela People's Park. Dwight, define mo nga what is law. According to the United States Fidelity Co. versus Gwenter, law in its generic sense is a body of rules of action or conduct. 9 na taong gulang pa lang noon si Dwight Albajeso nang mag-viral dahil sa kanyang galing sa criminal law. Kaya naman, binansagan siyang bilang si Detective Dwight. 3 branches of government law. Executive, legislative, at judicial.
Nasa junior high school na siya ngayon sa Dr. Juan Nolasco High School sa Tondo, Maynila. Then what shall we do with 140? Bukod sa tinamo niyang paghanga ng kanyang mga guro, naging inspirasyon din si Dwight ng mga kapwa niyang estudyante. Nung first day of school po, napansin ko po agad na maganda po yung performance niya. Ang matured po siya magsalita at mag-isip po. Very po rin po siya, responsible po sa mga activities po sa school. Ayon sa kanyang ama, sadyang responsable si Dwight kahit sa mga gawaing bahay. Kaya hindi siya nahirapang itaguyod na mag-isang anak. Naiyak na naman ako, Mom. Yung sinabi niya na ESP, no, nasaka ko na despite na magaling siya sa batas, napakagaling niya, superb siya, pero mas magaling siya ron sa values. Which is yun ang dapat na makamta ng mga bawat bata at leader sa panahon ngayon. Maraming leader pero walang puso, no? Walang values, kinakain ng sistema. Talaga namang kahangahangang talino, pagsisikap at kabutihang asa ni Dwight. Kaya muli namin siyang inimbitahan. Dwight, long time no see. Okay, tagal na po. Tagal na. Masaya kaming nagkwentuhan. At syempre, lumutang pa rin ang kanyang pagiging Detective Dwight sa mga sagot niya sa aking mga tanong. Dwight, long time no see. Okay, tagal na po. Tagal na. 5 years ago pa po yun, Tay, Sir Prince, di ba? Pumunta sa Wanted sa radyo, nagpa-picture, na-interview kayo. At that time, nung panahon na yun, 5 years ago, namangha ako at maraming mga namangha. He was only 9 years old then. Ngayon, 14 years old na siya. Abay, mas marami pang mamangha. Ang tanong, ano mga ginagawa mo para ma-achieve mo yung level ng kaalaman, especially sa batas? Siguro lang po, sa pagbabasa lang po ng mga libro po na nagbibigay po sa akin ng knowledge po at saka awareness po sa mga events po, sa mga batas, sa mga po. Anong klaseng mga libro? Halimbawa, ang binabasa mo? Libro po tungkol po sa international relations, human rights. International relations? Opo. At human rights? At saka po sa victimology po. Victimology? Pag-aaral po sa mga biktima, scientific study of victims. Ito ang kailangan ng bansa natin. So maraming mga nabibictimize ng mga abusadong, mga kinaukulan ng mga liit nating kababayan na kapapasok. So alam mo, mamaya reviewin kita, okay lang ba? Kayo ho ay isa palang professor ngayon sa criminology. So kayo ho siguro ang namimili kung ano yung mga libro na kailangan niyang basahin at his age. Yes po. Kayo ho yun. So paano niyo po pinipili yung mga books na binibigay niyo sa kanya? Nung una po yung definition lang po ng criminology. Tapos kasi, ang totoo si Dwight po kasi backup siya ng ginagawa kong research about sa bagong mukha ng kriminal. Siguro, minsan subukan natin mag-sit down siya sa isang class. Yes, yung yes. klase sa law school. Pwede po. Umaano po siya, nag-city na po siya sa graduate school. Graduate school? Tapos nag-lecture po siya sa NBI. Transnational crime. Lastik. Okay ba sa'yo? Magtatanong ako. Sige po. Sure ka? Opo, sure po. Ready ka na? Sige, ano yung batas tungkol sa Bausi? RA 9262 Bausi, Violence Against Women and Children po. At anong nakasaad doon? Nakasaad po doon na pinoprotektahan ko yung mga babae po tsaka yung mga anak po nila. Either kahit po, yung mga anak po, kahit hindi po kasama yung mga yung nanay po. Yung mga bata na katulad mo, minor de edad na inaabuso, anong batas yun? Opo. RA 7610, Child Abuse Law po. Anong nakasaad doon? Dapat po, yung mga bata po ay hindi po inaabuso either physically, mentally, or psychologically po. Grabe, Ano ang pinagkaibas ng theft sa estafa? Yung sa theft po is yung pagnanakaw po ng isang bagay sa kung saan mang lugar. However, yung estafa naman po is more on sa pera po, which is yung pagnaloko po sa pera. Kung wari po, nasisa po kayong restaurant, then kaysa bayaran niyo po, tatakbo po kayo, then hindi niyo mababayaran. Tawag po din estafa po yun. Pag ang isang tao na hulihin ng pulis
Ang tawag doon is Miranda Doctrine. Memorize mo ba yun? Opo. Sige nga. Opo. Ikaw ay may karapatang magsuwalang kibo. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsuwalang kibo. Ano man yung sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Meron ka din karapatan kumuha ng tagapagtanggol na yung pinili. Kung walang kakayan, ito pagkakalabasin ng pamahalaan. Naunahan mo ba ito? Mga pulis, ha? Tingnan nyo to. Physical injury Opo. na kaso. Alam mo yun? Opo. Sige nga. Ano po, meron pong 3 pong klase po ng physical injury. Yung pinakauna po is RPC Article 263 po, serious physical injury. Serious physical injury, okay. Kung sasabihin po, yung po ay kung saan parang may nawawala pong senses or gumagamit po ng loss of limb, then yung po yung 30 days or more. Then yung susunod na... 30 days or more sa Opo, gamutan. nasa gamutan po. Okay. Then after po nun is RPC Article 265, which is less serious physical injury. Yung po ay kung saan mga 10 days or more lang po yung gamutan. Then yung pinaka-lenient po na klase ng physical injury is RPC Article 266, slight physical injury. Which kung sasabihin po is 1 to 9 days lang po. Wala pong nawawalang parte po ng katawan. Parang gano'n na. Doon naman tayo sa kaso ng mga taong naninira sa kapwa gamit ang online. Anong tawag doon? Tawag po doon ay cyber libel po. Yun po yung paninirang puri po sa pamamagitan po ng online through social media. Then meron rin po yung tinatawag na libel, which is hindi po gumagamit ng internet, pero ay pwede po siya sa pamamagitan po ng print media or sa pagsasalita. Magaling. Sa isang lugar, bawa na mataas ang crime rate, ano ang pwedeng solusyon na maibibigay mo kung ikaw ay nasa kapangyarihan, ikaw ay kasama sa otoridad? Opo. Kung may mataas po na crime rate po sa isang lugar, mas maganda po ay yung magkaroon po ng mas marami pong police visibility. Kung krimen po sa gabi, kung mas maganda po magkaroon po ng mas marami pong ilaw, magkaroon po ng CCTV po upang ma-surveil yung mga mga lugar. Preemption. Oh, okay. Preventive measure, police visibility, tama nga naman. Karoon ng mga ilaw, CCTV, that will prevent the criminals na para pumunta doon sa isang lugar, maggawa ng kabalastugan. Okay. May na-stop po siya ng thesis sa Indo-Pacific. Yung po yung dahilan kung ba't magaling siya sa international relations. Hindi niya po matapos dahil po nasira po yung laptop na ginagamit niya. Laptop nasira? Jesus, Mario Jose. Anong klase bang laptop gusto mo? Wala kang laptop, nasira. Nasira po. Sagutin ko ng laptop. Ano bang pinakamagandang laptop? Yung pinakamagandang laptop, bigay ko sa'yo. Ako nang bahala, sir. Thank you po, sir. Ako'y natutuwa na sa pagkita natin, lalo kang naging magaling. Opo. Kailangan siguro, yung tulad yan, yung more research para mas lalo kang mahasa. Kaya yung laptop, sagot ko na. At nakakatuwa po kayo, sir, na alam ko, ginagabayan siya palagi. Keep it up. Ayan mga kapatid, sample lamang yan sa kagalingan ni Dwight sa murang edad na 14 years old. Marami na siyang alam sa batas. Siya siguro ay, para sa akin, ay genius. At, of course, kahit na genius, they need continuous research. At sa kanyang patuloy na pag-research, mas marami pa siyang malalaman na magagamit niya. Kaya, anong mensahe mo sa mga kabataan na umahanga sa iyo ngayon at gustong maging katulad ka? Anong mensahe? Siguro po, kung may sasabihin lang po ako is, sana po ay wag po tayong magpaligoy-ligoy lang po sa buhay po natin. Gumawa po tayo ng mga efforts upang makagawa po ng difference, makagawa po ng change, sa pag-aaral po sa kaalaman, na makatulong po tayo sa bansa po natin na mag-unlad po tayo. I-advise mo ba sa mga kabataan na mag-video games araw-araw? Hindi po. Na-advise mo ba sa mga kabataan na magbubulakbol? Kasi masarap magbulakbol, sabi ng mga batang pasaway. Advise mo yun? Hindi po. Anong advice mo sa kanila? Magbago na? Ako magbago po. At mag-aral po na mabuti sa mga inaabot po nilang pangarap.
At diyan po nagtatapos ang aking maiksing interview kay Dwight kasama yung kanyang father, si Prince. Sir, salamat. Salamat po, sir. Dwight, good luck sa'yo. At dahil sadya kaming pinahangat pinase ni Dwight, hindi nagtapos sa maliit na salo-salo ang aming imbitasyon sa mag-ama. Sinamahan namin silang mamili ng kanilang mga pangangailangan para kahit paano'y makatulong sa gastusin ng ama ni Dwight na solong nag-aaruga sa kanya. Binigyan din si Dwight ng mga damit at sapatos ng ating butihing donor na si Jerry Cheng para magamit niya tuwing imbitahan siya ng mga ahensya ng gobyerno. Tinupad din namin ang pangako kong laptop para magamit sa kanyang pag-aaral. Todong pasasalamat ng mag-amang Albaheso sa kanilang mga natanggap na regalo. Pero tayo pa nga dapat magpasalamat sa kanila dahil naging inspirasyon si Dwight hindi lamang ng mga kabataan kundi maging ng mga magulang. Sadyang ang mga kabataan tulad ni Dwight na responsable at pinagsisikapang mapabuti ang kanilang hinaharap ang tunay na idol ko. Mabuhay ka, Dwight Albaheso! Puti pa ang bata, alam ang tama at legal. Di tulad ng iba dyan, ginagamit ang batas sa sariling pakinabang. Hoy, mahiya naman kayo sa bata. Ako ang kapatid mo, Rafi Tulfo. Kayo ang idol ko.